Kausapin natin sige. si Ginoong Salvador Navidad. Siya po ang pambansang pangulo ng bukluran ng mga manggagawa sa industriya ng seguro. Yan, ito ho yung sa usapin po nitong bagong polisiya na inilabas po ng LTO para po dito sa sinasabi nilang kinakailangan pa ng pre-validation. Oo, dito sa mga ating kinukuha na comprehensive third-party liability. Good morning po, sir. Sir, good morning, Manong Ted. Magandang umaga po. Opo, sige. Opo. Opo, pwede po namin munang iklaruhin lang ito no para mas maintindihan natin. Sa kasalukuyan, wala itong bagong gustong ipatupad nila Ginoong Vigor Mendoza ha. Ano ba, 'di ba kapag tayo nagpaparenew ng ating rehistro, obligado kang kumuha ng third party liability insurance, 'di ba? Tama po, Manong Okay, Ted. sige. So pagkuha natin to, pagbayad na amin, may makukuha kaming certificate galing sa insurance company para maging basihan din sa aming pagpaparehistro kasi hinihingi iyon. Sa ngayon, na-set up natin, ang sinasabi kasi nitong mga taga-LTO, DOTR, kasi pinepeki yan, merong isang insurance policy, 3 nakakabit na mga sasakyan, etc. Ano ba ngayon ang ating patakaran dito sa pagpaparenew ng ating ng rehistro at meron ka ng dalang CTPL? Actually po, matagal na po na-resolve yun. Since 2010, mayroon po ang insurance industry verification, authentication and verification facility. So, hindi po pwede mai-issue ang ating insurance kung hindi naka-authenticate. Tapos, ipapasok po natin sa system ng LTO. Pagdating sa LTO, i-verify yun. Kung tama ang mga detalye, babalik mayroon ng authentication. So, sa totoo lang, sabi nila mayroon daw duplicate, replicate. Wala na po yun. Since 2010 kasi ang insurance industry mayroon po authentication facility at saka verification facilities na po. Okay. Itong kasalukuyan natin na sistema, yung verification na iyan at kumbaga pag-encode sa LTO para kumbaga malalaman nila, 'di ba, kung authentic nga yung insurance, idinadaan sa LTMS, itong Land Transportation Management System. Opo. Actually, ang industry, kukuha po ng data, ibabato, i-verify kung ang sasakyan nakarehistro sa LTMS, yung data nandun, pagbalik, magsasabi, yes, mayroon, ibabalik, pagkakamayroon ng authentication. So kung wala, magsasabi the data doesn't exist, yung po ang mangyayari na pupwede dalhin ang rehistro i-present sa LTO para i-encode nila. Yun ang kasalukuyan po nangyayari. Pero di ba kapag kumuha na ako ng CTPL, nagbayad na ako, dapat yung insurance company na binayaran ko, dapat sila na mismo ang co-connect sa LTO para sabihin na nag-issue kayo ng certificate. Ganun ba yun? Tama po. Manong Ted, tama po. Yung bang kumbaga dumadaan sa kasalukuyang LTMS? Opo. Oo. Kumukuha ng data. Okay. May bayad yon? Wala po. Actually, hindi po sinusulder ngayon. Kasama po sa bayad ng insurance ang authentication fee namin. Pero walang bayad sa ngayon sa LTMS, hindi katulad ng dating IT provider na mayroon kaming bayad na 50 pesos. Something like that. Okay. So dati-rate sa Stradco may bayad? Mayroon po. 50.40 po. Okay, sige. Yung bayad na iyon, inclusive sa binabayaran ng car owner, ng motorcycle owner, doon sa insurance company? Dati, dinadagdag natin. Say, for example, 300, naging 350. Ganon. Okay. Sige. Ganon po. So ganon. So, ngayon, wala na yung Stradcom, Dermalag na ngayon,
and then LTMS managed by LTO mismo, may bayad pa rin. Wala na po. Wala na po yun. So, So, kasi yung paggamit ng LTMS, libre. libre po kasi government facilities po yan. Yung 20 pesos na sinasabing na binabayaran, ano yun? Yung dati po yun, yung 50 ITP po ng Stratcom. Okay. Opo. Okay, sige. So, ito yung lumang setup na kaninyo doon sa usapin ng gumagamit ng mga peke o isang certificate, tatlong gumagamit na auto, hindi mangyayari yun sa LTMS ngayon? Wala na po yun kasi ang insurance industry itself may authentication facility. Hindi ka pwede mag-issue kung yung mga numero na yan na ibibigay sa mga car owners hindi verified ng Insurance Commission. Sa Insurance Commission kumukuha ng policy number tapos ibibigay po. Pre-uploaded po yun. Hindi po mangyayari ang magsasabi na may duplication, ganon. Hindi po mangyayari. Since 2010, wala na po yun. Kasi na-perfect na natin yung authentication system ng insurance industry. Okay. Kapag ako today, no, at okay naman yung pila doon sa LTO District Office o Regional Office, magpaparehistro ngayon ng aking motorsiklo, hindi ba meron doon sa mga tabi-tabi nila na binibilhan ko ng insurance ng CTPL, di ba? Pwede po. Mayroon sige. po kami nakakalad ng mga Opo, ahente. yes, okay. So meron doon. So ngayon, pag binayaran ko na iyon, makukuha ko na kaagad yung certificate, di ba? Okay? Yes po, Okay, i-authenticate muna yan. Authenticate. So pagpunta ko doon sa LTO ngayon, ipaprocess na yung aking renewal, tama? Tama po, Okay, tama. sige, okay. So ngayon din, ngayong araw na ito, kapag naayos ko na ang lahat, wala na akong multa na babayaran, etc., makukuha ko na yung aking renewal, tama? Yes po, yes Okay, po. sige. Ito ngayon ang kasalukuyang ang sistema na atin na kaugalian. At ang inyong claim, wala namang danger noong duplication o kaya pamimeke. Ano itong nangyari? Ano itong nangyari noong June 4 na nagkaroon ng kaguluhan sa mga LTO offices nga kasi gustong ipatupad nitong si Ginoong Vigor Mendoza itong digitalization of services and processes in the Land Transportation Office. Opo, mayroon po ng tinatawag public hearing na nung una, naisabi namin na itong akusasyon nyo, hindi na po ito tama. So, duplication na lang ng system ang ginagamit nila. Tapos nagkaroon ng pangalawang public hearing, wala na pong topic regarding this one. So, ang aming pag-unawa na wala na ito. Pero pagkatapos ng second public hearing, mayroon silang press release na pumayag daw kami. Actually, i-discuss na namin yan na hindi na po ito kailangan. Opo. Okay. Hindi. Well, ang binabanggit mo na public hearing nga is supposed to be yung proseso, no? Oo, na babaguhin daw nila. So ngayon, ang balita ko, tinigil lang ito kasi nga bulilyaso noong June 4 kasi nga marami ang hindi nakapag-renew. Kasi nga, ang gusto nilang ipatupad ngayon, itong bagong patakaran kung saan dadaan pala sila muna dito sa isang entity na ang tawag nga ay DBP Data Center Incorporated. Tama po, tama Sige, po. okay. So, pwede bang ikwento mo lang sa amin, ano itong komplikasyon ng obliga sa lahat ng mga magpaparenew ng rehistro na dumaan ka muna sa DBP Data Center? Opo. Actually, babalik tayo. Parang Jurassic na po to. This is stepping back. Ang ngayon sa kasalukuyan, automatic sa sistema, nakukuha namin, nabiverify namin, even without human intervention.
Ngayon sa amin ngayon, pinagagawa sa amin, kukuha muna kami ng validation sa kanila dito sa DBP Data center. system, Mhm. data center, opo. Tapos kukuha kami ng certification, ng certificate na ang certification ng validity. Tapos i-preprint namin, ibabalik kasabay na sa COC, Certificate of Cover or COI ng insurance. Dapat naka-attach po yan ang validity nila. So babalik tayo na may human intervention nun, magpapaprint ang mga ahente, ibibigay na naman sa LTO. Pero nung una po, hindi na kailangan kasi pag-enter po ng plate number or COC number, automatic makikita na kagad sa system ng LTMS. So you don't have to verify. Nandun na yun, nakapasok na yung sistema. Bakit po natin kailangan ng physical online pre-validated paper dito sa DBP DIC? Parang ang hirap intindihin itong binabanggit mo. Sa ngayon, kung ito ang ipatutupad, pag pumunta ako diyan sa inyong opisina ng insurance company para kumuha ng CTPL, alright? Oo. Meron na akong papel, yung certificate of cover. Oo. Opo. Ano ang sinasabi mong delay na mangyayari at kinakailangan mag-manual na naman? Ano 'yon? Hindi ka po makakakuha kaagad, hindi katulad nung una. Kasi ang una mong papasukan, itong pre-validated ng motor vehicle data. Sinong gagawa nun? Kukuha ka muna. Pag mayroon ka na nito, i-preprint mo, tapos pag print mo, saka ka lang mag-proceed ng CTPL process ng insurance. So magtatagal, lalong magtatagal po ito. Sinong kukuha nun? Yung sinasabi mo na kukuha ka, sino yon? Sinong kukuha? Ang inuutusan nila, ang ahente daw, ang kukuha muna ng data. Kasi kami ang may access sa kanila. Oo. Tapos, saka lang kami mag-proceed ng pagkuha na ng insurance. I-authenticate na po namin. Tapos, ganito po yun. Saka lang, ibabalik na sa LTO. Ang pinakamas sakit sa amin na nagsasabi sila na magdadagdag ng bayad ng 140 pesos. Saan namin sisingilin? Ang sabi nila, doon raw sa nagpaparehistro. So dagdag na namang gastos sa mga insuring public, sa may-ari ng mga sasakyan. Yung 140. Yung 140 pesos, mapupunta kanino yon? Yan. Sabi nila kukunin, ibabayad sa kanila. Sinong kanila? Ibabayad sa kanila. Sinong kanila? Itong DBP DIC. DCI. Oo. May resibo yon kung sakasakali. Magbayad ka ng 140. Ano yan? Regardless kung motorsiklo o motor vehicle na apat ang gulong? Opo. Ang kaso, kasi sabi nila itong DBP, DCI is a government controlled corporation. Supposed to be, dapat pag nagbayad ka, may resibo. Ngayon, sasabihin sa amin, kayo ang maningil, i-remit nyo sa amin. Saan ang resibo nun? Diba? Malaking kapalpakan ang implementasyon po nito. Okay, ganito. Yung bang utos sa inyo na yan, in black and white ba yan? Mayroon dito. Mayroon ditong explanation sila. Mayroon silang inilagay na LTO DCI process flow. Oo, pero hindi po ito isinabi sa amin, bigla na lang nagpa-implement. So, kaya nagkagulo. Okay, so yan bang process flow na yan, in writing yan as a memorandum at dyan nakalagay ba na magbabayad ng 140 pesos dito sa DBP Data Center para sa pag-process ng information? Ito po ang naka-attach sa circular nila, sa memorandum circular.
ng dated June 2, 2025. Pero may nakalagay talaga 140 pesos? Yan po ang ine-expect kasi nagsasabi 60, 80 plus 60. Walang sinasabi kung saan mapupunta. Oo, pero may yung amount talaga diyan sa papel na yan. Mayroon po. Okay, sige. And then, kasi kung 140, assuming na totoo yung 140 na iyan, yan ipapatong nyo doon sa babayarang polisiya noong nagpapa-insure. Insurance. Opo. Lalaki. At doon sa resibo sa insurance, specific ba yan? O isasama na sa bulto ng amount na babayaran nyo? O may specific ng provision na 140 pesos para dito sa DBP? Actually, wala pong sinabi. Supposed to be, ang insurance, kung insurance matter, dapat mayroong kasabihan ay kautusan ang insurance commission. Pero paano namin ilalagay yung fee na yan? Anong mangyayari? Okay. Kung matanggap mo yung bayad, saan mo i-remit? Parang sabi nila, i-remit sa insurance company. Tapos ang insurance company, i-remit sa kanila. Doon ang nagkakaroon tayo ng parang nakikita ko may konting diferensya, gulo, may corruption. Pwede naman hindi nila talagang magsabi sila kung magkano, ilan ang total na bayad sa kanila. Di natin alam po. So paano yung order na insurance company, so kumulekta ka ng 140. Oo, yung remittance dito sa DBP center na ito, data center na ito, may black and white order yun na to remit to them? Wala nga po. Doon kami nagtataka. Kaya nagkagulo, Manong Ted. Maski man lang isang araw, naturuan kami kung paano sila mismo magsabi. Wala po. Okay. Ngayon, hold muna ito. Ayun po. Nung makita, nagkagulo, sinuspend muna. Okay. So kasi nga, nung araw na iyon, ang balita ko, wala silang nairehistro ng mga ilang oras kasi nga may gulo. Tama po yun. Nagkagulo. Pati ang mga ahente natin. Maraming naguluhan doon po. Okay. So ngayon, ang pinaiiral, yung luma pa rin. Tama po. Yung luma, balik sa luma. Okay. Walang problema. Alright. Sige. So ganito ha, kasi bukas pumayag daw sa amin si Ginoong Vigor Mendoza, no? Okay? Na sa panayam tungkol sa isyong ito. May hawak ako dito na papel galing sa Insurance Commission, ano? Ang binabanggit dito, no, tungkol dito sa sa proseso, the Insurance Commission informs all concerned stakeholders at the DOTR directive to the LTO to coordinate with the DBP Data Center Incorporated to determine the viability and necessity of the implementation of various digitization initiatives including but not limited to, ito na yon. So dito, determine pa lang the viability. Meron bang bagong order ang Insurance Commission o wala pa? Wala pa po. Supposed to be, ang Insurance Commission ipapatawag ng mga insurance company. Wala pong abiso po noon. Wala po. Sige. Kasi ang balita ko naman sa DOTR, nagtuturuan sila. Oo. Ang informasyon, nangungusuan sila kung sino ba talaga ang nag-utos nito at nag-approve nito. Si Vince Dizon, nung aming makapanayam, sinabi niya, hindi ko pa alam yan. Yung USEC naman ngayon, medyo mailap sa amin, no? Si ASEC baka makapanayam natin. Sige. So, ngayon siguro pinakamainam, may magkaroon tayo ng presumption of regularity, 'di ba? Na walang pinag-uusapan ditong anomalya o kitaan o kickbackan. Pero let's just do the simple math. Okay. Sa loob ng isang araw sa inyong kayo na nasa insurance industry, ilan na nagpaparehistro araw-araw? Actually, may data po ako. Sa isang taon po, mga 13 to 15 million. Vehicles? Registered. Opo. Vehicles. 13 to 15 million, either bago yan o renewal? Yes po.
Opo, lahat po. Okay, so 13 to 15 million vehicles kada taon. Opo. Okay, sige. So kung yan ay ating ilalagay sa 140 pesos bawat sasakyan, oo, supposed to be, yan ang kikitain nung DBP data center. Opo. Okay. Yung DBP data center kasi, ang kanilang mandato naman din, tumulong nga sa mga ahensya ng gobyerno sa kanilang IT, no? Sa kanilang IT. Oo, at kami nga bukas din sa kanila pong tanggapan para po sa panayam na ito. Pero ito bang DBP Data Center Incorporated na ito, sila ba mismo ang data processor o meron silang third party? Ayan po ang hindi natin alam po. Hindi ko po alam kung ano po ang nila. Status. Okay, sige, anyway. Okay, kasi ano ito ang kanila pong itong DBP Data Center ay sa ilalim po ito ng DBP, no? Yung kanila pong mga serbisyo ay IT Project Management Services and Consultancy Services sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan pati mga GOCCs. So, yan ang kanilang kumbaga forte, no? So, dito po kasi ang atin is that mainam nga sana kung sa gobyerno ho mapupunta ito at wala sila palang kinuhang ibang partido na siyang magiging IT provider po eventually, kundi parang yung kita ay paghahatian na lang ninyo, di ba? Sana po. Sana. Okay. O sige. So, ano, malinaw ba, Cha? Malinaw. So kung 13 million na lang, kung Oo. 13 million yung kotse na nagpaparehistro sa isang taon, 1.8 billion pesos yun. So kung okay. 15 million cars sa isang taon times 140, 2.1 billion pesos naman yun. Kikitain ng kumpanya. Sa isang taon. Oo. Okay. Sige. So, ano ngayon ang balak ng inyong kapulungan dito, sir? Sir Buddy? Opo, sa totoo lang po, lahat kami, kasi pwede kami maggumawa ng hakbang din, susulat muna kami kay Secretary Dizon regarding dito sa amin stand. Okay. Talagang hindi pwede kasi duplication na lang ng sistema. Unang-una, dapat ang unang pinatupad yung implementation ng LTMS. Kasi 3 billion po ang ibinayad ng gobyerno. Bakit hindi nila ginagamit ng full Capacity. yung contract capacity? Yun doon po nagkakagulo. Kasi kung talagang lang sila ng mga LTO, wala na sana po problema. Kasi maganda naman talaga ang LTMS. Yun lang, gustong may problema para siguro di natin alam, baka mayroong pera. Ganun. Anyway, sige, so sir, kayo muna suggestion. Basta ngayong pong week na to, dapat may parating po namin. Ngayon or bukas po. Okay, sige. Salamat na marami po. Kami po ibigyan nyo ng kopya ng inyong pong sulat, Ginoong Navidad. Opo, salamat po. Maupay nga aga. Manong Ted. Damong salamat, Mano. Uswag ikaw. Thank you. Ayun, si Ginoong Salvador Navidad.